ng may dangal. Kawawang cowboy riding through the crowd, dreaming of tomorrow, singing strong and loud. For the ones you love, for the food on their plate, someday everything will be okay. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Is me, Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlog. Ayan po, mapapansin nyo sa aking likuran. So yan po yung tinatawag na Al-Lasal, Muslim town. Kung saan po, dito po natin papatuloy ang ating kalye-survey. Dito po sa lugar na ito, papasukin natin yan, gagalugarin natin yan, tatanong natin. Dito po sa akin napaka-importanting content kasi po, sa April 22, 2026, yung pong ICC kung saan po nakakulong si former PRR dyan. So itatanong po natin sa kanila, tatanong natin sa mga kapatid na Muslim dito, o kung merong mga hindi Muslim po, sa lahat po dyan, lahat ng matutukan ng aking camera ay ating tatanungin po kung ano yung kanilang opinion dito sa akin napaka-importanting content na ito. Palalayain ba o mag-i-stay sa Netherlands Dahag sa ICC Detention Center si former PRD? Okay po, diretso na po tayo sa video. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, nandito po muli tayo sa Quiapo, kung saan po dito papasukin natin ang isang Muslim community, So doon po sa mga aking mga viewers dyan, nakakasilip ng aking video, ayusin lang po natin yung ating komento dahil si mismong YouTube po ang mismong magdi-delete kung hindi maganda ang inyong mga komento, sapagkat meron pong tinatawag si YouTube na community, community, kapakanan ng komunidad na nakakapanood ng video at sa mga comment nyo pagka hindi maganda, automatic po yan, didelete po yan ni YouTube. So ito po, itong lugar na ito, yan po yung ating gagalugarin. Okay po, tara, diretso na tayo sa aking angkat rapido kalye survey. Okay, eto na mga kaibigan. Okay lang tanungin? Okay lang tanungin? Muslim po, Muslim? Oo. Assalamualaikum. Kapatid, ito yung aking content ngayon, napaka-importante. Unang-una, welcome sa Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs. Ito yung napaka-importante kong content dito sa napili ko itong lugar nyo. Tungkol ito kay former PRRD, kay Tatay Digong. Okay, ito kasi nakakulong siya sa Netherlands Dahag. Ngayon, sa April 22, ngayong April 22, magdidesisyon na ang mga judges doon sa ICC kung palalayain siya o hindi. Ngayon, ang hinihingin ko lang sa iyo, ang iyong opinion. Sa tingin mo ba, palalayain siya o mag-i-stay siya doon? Palalayain po. Palalayain, okay. Bakit mo nasabing palalayain siya? Tandaan mo April 22, final decision na yan. 2 buwan tayo naghintay. Bakit mo nasabing palalayain siya? Kasi po marami siya natutulungan Marami siya natulungan. Okay. Eto na kapatid, ang premyo. Punta ka ng YouTube channel, type mo yung pangalan ko, Rodel Paderes. Okay. Thank you, palalayain. Okay, thank you. Okay. Assalamualaikum. Pwede pong matanong kayo saglit ng tungkol kay Tatay Digong. Bakit ito. Hindi. Si Tatay Digong nakakulong ngayon sa Netherlands, sa Dahag. Ngayong April 22, ang mga ICC judges magdidesisyon na kung palalayain siya o hindi. Ngayon, ang kailangan ko opinion mo. Sa opinion mo, palalayain ba siya o hindi? Sa April 22. Palalayain na. Bakit naman, kuya? Bakit siya palalayain? Wala naman yung kasalanan Walang kasalanan. Palalayain na yan. Thank you. Ito yung premyo. Punta ka ng YouTube, type mo yung Rodel Paderes. Lalabas yung video natin. Mapapanood ka sa buong mundo sa YouTube channel ko. Okay? Kanyon. Yan, i-type mo. Punta ka ng YouTube, type mo yung Rodel Paderes. Thank you. Okay lang? Tanungin? Okay lang po tanungin? Okay lang tanungin? Sa April 22 kasi, magdidesisyon na ang ICC. Tungkol ito kay Tatay Digong, magdidesisyon na. Ang kailangan ko lang opinion mo, sa tingin mo ba, palalayain siya o hindi? Sa Tatay Digong. Ngayong April 22, yun yung final decision ng ICC, yung mga judges. Ano sa tingin mo?
palalayain na siya o mananatili doon nakakulong? Sa amin naman, Oo. gusto namin na makalaya. Kasi Gusto na makalaya, oo. kawawa naman po yung matanda. 81 years old, di ba? Oo. Pero yung opinion mo lang, yun ang pinagbabasihan dito sa video ko na to eh. Sa tingin mo lang, pag nagdesisyon na yung mga judges na humahawak ng kaso niya, palalayain ba siya o mananatili siya doon? Hindi naman. Dapat lang palayain kasi matanda na yun eh. Kawawa naman yun lang doon nakatira sa amin. Okay, sir. Muslim po. Assalamualaikum. Ito po yung YouTube channel I-search mo yung pangalan ko sa YouTube tapos lalabas yung video natin. Okay, thank you. Sir, okay lang interviewin. Gumagawa ako ng video, okay lang. Saglit lang. Isang tanong lang, very simple lang. Okay lang, okay. Sa April 22 kasi, si former PRD, si Tatay Digong, puhusgahan na. Kumbaga sa maggagawa na ng final decision ang mga ICC judges, Ngayon, ano yung opinion mo? Ngayong April 22 naghintay tayo ng 2 buwan para sa decision ng ICC mga judges. Ano yung opinion mo? Palalayain na kaya siya o mananatili doon? Dahil sa katandaan malamang palalayain. Palayain na siya, okay. Dahil sa katandaan yun ang rason. Ito yung premyo. Para mapanood yung video natin, punta ka ng YouTube. Ikaw sir, sa tingin mo lang, April 22. O sa tingin mo, palalayain o hindi? Yung lang, ikaw ma'am, sa tingin mo? Palalayain. Ikaw sir, sa tingin mo? Palalayain. Ikaw? Ganun din. Palalayain. Okay, tigil-tigisa kayo ng calling card ko para mapanood yung video natin. Cobra, malakas yan nanunuklaw yan, di ba? Ito. Okay, thank you. Papasukin natin itong Thank you, sir Okay. Okay, eto na mga kapatid. Okay lang, sir, tanungin. Ayaw mo? Okay. Ate, mawalang galang na po. Assalamualaikum. Ate, may tanong lang po ako. Nagbablog po ako. Nagbablog. Ito po yung tanong mo sa iyo. Tungkol ito kay Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi di ba nakakulong sa Dahag. Ngayong darating na April 22, maghuhusga na, magdidesisyon na ang mga ICC judges. Ang tanong ko sa iyo, yung opinion mo lang palalayain na ba siya o mananatili doon? Palalayain, wala naman siyang kasalanan. Ayun, okay po. Wala naman siya sa Yung pinakarason nyo, bakit siya palalayain? Siyempre, malaking nagawa niya sa atin. Sa bansa natin. Oo. Ito po ate. Para mapanood yung video natin. Okay po, sa YouTube ha. So palalayain. Kayo sir, okay lang tanungin? Okay lang? Okay lang, mapapanood kayo sa amin, sa aking YouTube channel. Sa April 22 kasi, ito yung YouTube channel ko. April 22, maghuhusga na ang ICC judges tungkol kay Tatay Digong. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, palalayain ba siya o hindi? Yung opinion mo lang. Wala po alam. Hindi, yung opinion mo lang sa tingin mo lang. I think is para papalayain. Papalayain siya. Ikaw sir, palalayain kaya siya sa April 22? Yan ang final decision ng ICC. Okay sa akin, papalayain. Okay. Thank you sir YouTube. Thank you. Ate, thank you. Thank you po. Oo. Digong tayo. Thank you. Okay lang sir tanungin. Okay lang tanungin. Muslim ka? Hindi. Hindi. Tanungin kita. Si Tatay Digong kasi nakakulong ngayon sa Netherlands, di ba? Alam mo yan, nakakulong siya. Ngayon, ang tanong, pero kilala mo si Tatay Digong? Okay. Ngayong April 22, ngayong buwan na to, April 22, magkakaroon ng paghuhusga. Didesisyonan na siya na kung palalayain o hindi. Ang tanong ko sa iyo, sa tingin mo, palalayain siya o hindi? Si Digong. Sa tingin mo lang, ngayong April 22, yan ang panahon para magdesisyon yung mga judges ng ICC. Palalayain kaya siya o hindi? Sa akin, palayain. Dapat palayain niya. Pero yung opinion mo, yung nangyayari ngayon, April 22, ano kaya yung magiging desisyon ng mga husgado, ng mga judges sa ICC? Palalayain siya o hindi? Parang hindi. Parang hindi. Okay, ito. Para mapanood mo sa YouTube channel. Pero bakit mo nasabi na parang hindi? Kasi parang galit. Galit sa kanila. Pero para sa'yo, dapat palayain dahil matanda na. Pero yung magiging desisyon ng ICC, parang hindi. Okay, thank you. Okay. Ate, okay lang tanungin?
Okay lang po tanungin. Tungkol po ito kay Tatay Digong. Yun yung ginawa kong content ngayon. Ngayon, ito, April 22, magkakaroon ng final judgment. Huhusgahan na si Tatay Digong kung palalayain siya o hindi. Ang tanong ko lang, yung opinion mo lang, palalayain kaya siya o hindi sa Netherlands? Ha? Wala kang opinion? Pareho lang si ano. Ito ate. Para sa YouTube channel. Search mo na lang ha. So wala kang opinion, hindi mo alam. Thank you. Sir, okay. Gumagawa pa ako ng vlog. Mga Muslim po tayo. May Muslim po ba? Assalamualaikum. Ito kasi yung napili kong content. Gusto kong pinasok ko talaga itong lugar nyo dito sa Muslim town. Ito kasi yung anyway, welcome sa Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs. Ito kasi yung napili kong content. Sir, si Tatay Digong huhusgahan na sa April 22 ngayon. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, yung opinion nyo lang. Sa tingin mo kaya, yung magiging desisyon ng mga judges ng ICC, palalayain siya o hindi? Ikaw, sir, palalayain siya hindi? Yung si Tatay Digong. Wala. Okay, ikaw. Sa tingin mo lang, yung opinion mo lang. April 22 na yan, April 22. Oo. Palalayain ikaw, sir. Okay. YouTube channel mapapanood ko. Ikaw walang opinion. Ito. Punta ka ng YouTube, type mo yung Rodel Paderes. Ito ikaw. Tatanungin kita ulit, palalayain hindi? Palalayain. Okay, thank you. Okay, pasukin natin dito. Ito na mga kaibigan, mga viewers. Sir, okay lang ba? Gumagawa po ako ng video, gumagawa ako ng vlog. Muslim po. Assalamualaikum, sir. Sir, okay lang tanungin? Sa sir, kasi sa April 22 magkakaroon na ng final judgment ng paghuhusga ang ICC judge. Tungkol ito kay Tatay Digong, di ba nakakulong siya doon? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sa April 22, yung gagawin ng mga judges, palalayain ba siya o hindi? Hindi ba? Alam ni Michael. Yung updated yan. Kapatid na Michael, okay lang ba? Tanungin, ikaw ba? Okay lang. Tungkol ito kay Tatay Digong. Nakakulong siya ngayon sa ICC, di ba? Ngayong April 22 magkakaroon ng final judgment. Ang paghuhusga na. Ngayon, sa tingin mo ba, yung opinion mo lang, palalayain kaya siya o hindi? Huwag naman, ba't hindi palalayain yun? Taga rito yun. Ba't nakulong doon? Ayun na nga yun nga ang katanungan ng iba May konas naman tayo dito, may Supreme Court tayo, di ba? Oo. Kahit nandun yun. Pero ang final judgment ka, April 22 ngayon na. Naghintay tayo ng 2 buwan. So, sa tingin mo, palalayain dapat siya? Oo, kailangan palayain, matanda na yun. 81 years old. Ngayon na yun, hindi na makakatakas yun kung may kasalanan man siya. Sir, para mapanood yung video natin ng YouTube. So, ikaw, sir, tatanungin kita. Palalayain kaya siya, hindi? Opinion mo lang, yung opinion mo lang. Palalayain. April 22. Ikaw, sir? Palalayain. Palalayain. Si sir, hindi na busy. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Mga kapatid, okay lang po bang ma-interview kayo tungkol kay Tatay Digong? Okay, ito po kasi. Okay lang po. Okay. Hindi ano siya, no? Iba na lang kasi may lakad ako yun. Ikaw sir. Wag na. Ito na lang. Thank you. Okay lang sir ma-interview? Oo. Tungkol ito kay Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi nakakulong ngayon sa di ba, sa The Hague, Netherlands. Ngayong April 22, magkakaroon ng paghuhusga. Ibig sabihin, talagang magdidesisyon na yung mga judges. Ang tanong ko lang, yung opinion mo lang, palalayain ba siya o hindi? Yung sa opinion mo lang. Palalayain siya, inshallah. Oo. Bakit mo nasabing palalayain siya? Kasi maraming sumusuporta sa kanyang tao eh. Buong mundo ito sir, para mapanood yung video natin, punta ka ng YouTube, type yung Rodel Paderes, lalabas yung Rodel's Vlog, Kawawang Cowboy Vlogs. Okay sir, thank you Ito yung napili ko ngayon kasi sinabas ako pagka medyo mga sa Muslim yung mga ini-interview. Sabi ba? Pare-pareho naman tayo. Yan Kaya gusto ko talaga puro mga Muslim. Kasi sa mga... Wala silang magagawa doon. Tinitira ko. Okay lang sir, tanungin. Tawag na kami. Okay, thank you. Okay, eto na mga...
mga kapatid. Muslim po ba? Assalamualaikum po. Gumagawa po ako ng video tungkol kay Tatay Digong. Yan. Ayaw, ganun ba? Opo. Ngayon, ito, sa April 22, yun na po yung final judgment. Ibig sabihin, magkakaroon na ng paghuhusga. Didesisyon na yung pagkakakulong niya doon. Ang tanong ko lang po sa inyo, yung opinion nyo, palalayain kaya siya o mananatili siya doon? Ikaw muna po. Palalayain daw, sabi na. Palalayain po. Okay po. Ikaw kuya. Okay, palalayain. Palalayain. Ikaw po. Sa akin lang ng decision ICC. Ang ICC. Ano ang magiging desisyon sa kaya? akin lang na anong decision nila doon. Oo. Wala tayong magagawa. So ano ka? Posibleng manatili siya doon, posibleng palayain. Kung mga laya, salamat. Kung hindi mga laya, salamat. Ganun pa rin. Okay. Kasi may ano tayo, may alat. Ala, oo. Doon tayo Siya ang bahala. Oo. Oo. Ikaw kuya. Ang ibig sabihin ba kung anong magiging opinion ng Kung ano yung magiging opinion mo na magiging desisyon ng ng mga ICC judges. tingin, tingin ko lang kung anong magiging desisyon nila. Oo. Tingin ko naman parang di nila palalayain. Hindi nila palalayain. Bakit kaya, sir? Yung ano kaya yung nasa opinion mo din? Ano kaya yung nasa isip mo? Dahil ano kayang dahilan? Ayun dun sa mga ebidensya na nakalap nila, Oo. maaaring yun ang basehan. Pero yung pong ebidensya na kalap nila, tayo wala naman tayong kinakampihan, sa tama lang tayo, no? Base dun sa ebidensya na iprenesenta, ay ipinaliwanag na mabuti ni Attorney Kaufman, yung legal counsel ni yung head legal counsel ni Duterte. At doon ipinaliwanag niya kahit yung kapiranggot na na detalye talagang pinaliwanag niya na puro hearsay, ganun lang po ha. Ito, opinion ko lang din ito. Sinasabi ko dito, naka-live tayo. Opinion ko lang din ito na puro mga walang ebidensya. Ngayon, dun sa mga sinasabing mga namatay po, hinahanapan niya ng bawat isa ng birth certificate, walang maibigay. Meron naman tayong national census. Di ba? Ang dali lang kumuha dyan. Online pwede. So kaya doon nagkaroon ng idea si Attorney Kaufman, ito idea ko lang din po nagkaroon siya ng idea na ipawalang visa yung mga kasong sinam kay Digong kasi yung ebidensya na pinipresenta nila hindi katanggap-tanggap ika nga. So anong masasabi niyo doon, sir? Kung lahat naman pag ganyan mga kaso, lahat ng kinuha yung mga attorney na yan, sumisilip sila ng butas para may laban nila yung karapatan ng kanilang tulad ni Duterte. Maaaring yun ang naging nila, pero ang ICC pa rin ang tawag dito, ang final decision talaga. Final decision talaga. Kasi kung anong ipinaglalaban ni sino yung attorney Kaufman, doon pa rin makababase yung mga judge kung talagang legit talaga yung mga sinasabi ng attorney. Mga at saka may mga witness din naman yung mga tulad nila, yung mga witness doon na taga Davao na ando din sa ICC. Ang judge ng magdidesisyon kung ano talaga yung nararapat So, kumbaga sa malakas yung opinion mo, yung ika nga yung sarili mo lang, yung pakiramdam mo na posible na hindi siya palayain. Dahil dun sa mga ika nga. Pero ikaw po, kuya, ay neutral, di ba? Dahil kay Ala yan, kung palalayain siya, salamat. Kung hindi, salamat din. Tapos ikaw naman, kuya, ang decision mo ay isa lang, palalayain siya. Malakas ang... Para sa amin, kaming mga taga Mindanao, okay din sa amin ni Duterte. Kasi kumbaga sa nagpapalit-palit na yung marami ng nagpapalit-palit na mga presidente ng Pilipinas. Kaming taga Mindanao, naiiwan kami. Nagkakaroon lang kami ng pag-asa kung siya talaga yung maupo. Okay. Silang pamilya. Okay po. Nabigyan ko na ba kayo ng para mapanood natin yung video, hindi pa? Yan po, Rodel Paderes, Kawawang Cowboy Vlogs, So, punta kayo ng YouTube, type nyo yung Rodel Paderes. Hindi, pwede, sir, ako naman ang magtanong. Sige, sir. Ano sa tingin mo rin?
Yung tanong mo sa amin, Oo, sa'yo namin babalik ta rin ngayon. Ano sa tining mo? Nung opinion mo, palalayain sir. palalay. Palalayain siya. Kasi base sa isang veterano at international lawyer na talagang may pangalan sa larangan ng paglilitis kagaya niyan. Doon sa mga peronisan, kasi sinubaybayan ko yung pagkaka-explain, pagkakadetalye ni Attorney Kaufman. Oh, at saka wala pa si Attorney Kaufman na hinawakan na natalo siya. Kung sakasakali, ito lang kay Nico. Okay sir, thank you. Thank you. So yung po ay pawang mga opinion lang natin. Kasi po lahat ng video ko na tungkol kay Tatay Digong tinitira. Hindi. Para sa amin naman, yung sa politika, yung kay ano, mas okay sa amin si Duterte. Okay. Ikaw po. Pero wala akong masabi. Tingnan mo anong sa likod ko. Tutok nga natin. Ayan, mailing. Wala akong masabi. Oh. Yun na, ano ko Boses sa'yo. ng- Tingnan mo. Boses ng Manilino. Kasi kasali ako doon. Kasali ako sa busis ng Manilino. Tapos, mayroon bang mga ID na minabigyan ako ni Sarala sa ID. Pero si parte kay Digong, mag-ama, mag-ina o ano gano'n. Isa lang yan. Basta parientes. Isa lang yan. Sir, ang boses ng Manilino, Yan ang sasabihin ko sa'yo. halos lahat ng mga leader dito sa Kamaynilaan Oo. ay nagtipon-tipon. Tulad nito, presidente siya ng TUDA. President. Ang mga presidente ng mga market, halos lahat ay nagtipon-tipon sila, kaya nagbuo sila ng samahan na boses ng Manilino. Pero karamihan sa kanila, maka-Duterte. Ayun. Thank you sir ha. Thank Yan you, ang sir. masasabi ko Thank sa'yo. you sa mga opinion. Kasi ang discuss nila yung si ano ngayon. Si Halika muna. Ay, tara. Ito, pagpapatuloy natin dito. Okay. Si Bibib ngayon. Tayo dito, tayo. Assalamualaikum. Kata pagalitan na na po man agna kuanyar kan. Sige ano mo na lang. Ay, ayaw ni sir. Okay lang po sir, naka-video tayo sa YouTube channel. Ayaw niya po. Kuya, ayaw nila. Oo. Ayaw nila naka-video. Okay lang po sir, thank you. So, ibang ano na lang ako, ibang content na lang gagawin ko. doon, marami doon sa ano, doon. Papunta doon. Hindi, okay na. Kasi 21 minutes na po ako eh. So, ibang video naman, ibang content naman. doon sa ano, doon sa malapit sa mosque yung sa git. Sa pangalawang content, yung kung sino president. Hindi mga maglalaban dapat kasama. Okay. Okay. Ito na po mga kaibigan, mga viewers, so na-reach na natin yung ating oras dito sa Muslim Town. So ito po siya, and thank you very much po. So, tabangan niyo po yung aking second video. Okay po, thank you. Yan po mga kaibigan, mga viewers, niyo pong napakinggan yung lahat ng aking in-interview dito po sa Muslim Town, So ayan po. So yan po yung ating mga kapatid na Muslim. Napakahaba po niyang going doon sa dire-diretso niyan. Going to Parposa, police station. And ito po, halos lahat po dito, talagang Duterte. Mga Mindanaoan po, Kaya doon po sa inyo, so lahat naman po ng parte ng Maynila ay aking kinakalyosorbe, Pero ngayon po, talaga naisipan ko na dito tayo magkalyosorbe. Pangalawa po, maraming salamat po sa suporta sa aking channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Someday everything